Yan, so yan mga ka-wonder, magandang hapon nga po pala sa inyo mga ka-wonder. So yan, so nandito lang po ako ngayon. Matagal na po pala tayong nakatambay at nakatenga dito. Kasi yan, 2 weeks na nga po tayong hindi nakakalabas gawa ng mahal po ng gasolina. Yan, so yan, mga ngalakal na lang po tayo. Itong mga electric pa na okay pa po yung mga motor niyan eh. So wala na po tayo siguro magagawa dito kundi kalakalin kasi yun po natin yung maraming ayos na motor. Wala namang mga parts yan, hindi rin mapaandar ng maayos. What? Bali wala rin po yan. So kailangan po natin ng pera para may makain po tayo. So yan, nagkagera na nga po uli. Wala pa rin tayong sahod dito sa pagbablog natin ito. Tagal na po natin nagbablog. Siguro mga 4 years na po mahigit. Wala pa rin tayong sahod kay YouTube. So nakailang gera na nga po. Pero wala, ganito pa rin. Ito pa rin tayo. So wala. Nandito na lang po siguro talaga. Ano man yung mangyari sa mundo, ayan. Wala na tayo magagawa dyan. Hindi na natin kayang pigilan yan kasi yan po ay talaga, propesiya. Yan po ay nakatala sa Biblia. Kung ano man yung mga nangyayari ngayong kaguluhan sa mundo natin, yan ay prophecy po talaga yan. Yan ay nakasaad sa Biblia. Yung mga gera, yung lahat po ng mga kaguluhan na nangyayari sa mundo is talagang na po yan. Nakasulat na. So ang gagawin na lang po natin habang tayo ay nandito nag-aantay ay lalaban tayo sa buhay kahit papano. Yung gagawa tayo ng paraan para mabuhay sa tamang paraan pa rin po. Nice. Po. Sa pamamarehas pa rin po yan. Kagaya nito, wala man tayong labas, di tayo nakakagala, nakakaikot gawa ng napakamahal ng gasolina. So tenga tayo dito. Yan, gawa na lang tayo ng paraan para magkaroon tayo ng pera. Yan, ito pong na to, ikakalakal na lang po natin to, itong na to. Ito po yung sana na nako-curious ako dito. So kalakalin na lang po natin pati yung welding na yan, yung dalawang na yan. So ito na lang po yung siguro ito yan kasi may nakita po tayo na yan body na ito. So try po natin na na buuhin, ibalik dun sa customer ko. So leg lang po yung problema sana na ito. Kasi tingin ko nga parang yan, sana hindi pa siya na sira dun sa motor, hindi pa napatidan ng mga So yan po yung mga leg natin na pamimilian para mapalitan po natin to. May salpak na po natin dyan. Yan, so update ko po kayo mga ka-wonder. So ang unahin ko po dito muna mga ka-wonder, ito mga kalakal para kahit papano dito magkakabit na lang ako. Yan, baklas muna tayo. So update ko po kayo. A few moments later. Yan, saya mga ka-wonder. So yan, so binuksan ko po muna tong wall pan. So yan, kinabitan na po natin ng tester. So yan, nakuha naman po natin ang palo lahat mga ka-wonder kasi tinesting ko muna kung good pa yung sa motor na ito kasi kung wala na rin to, masasama siya sa kalakal. Ayan So yan, nakabalat na po. So hindi ko lang matandaan kung ako yung nagbalat nito or ganito na to nung nakuha ko. So matagal na po kasi ito naka-stock dito sa akin, sa customer ko po to. Yan, ang tagal ko po bago nahanapan ng parts. So yan, kuhaan po natin nakakabit na po yan sa green. Yan, ito po yung common, yung green. Yung isang test prod na red, nakakabit na po sa sa common. So yan, so lagay natin sa red. Ayan green to red. Pumalo. Green to black 2. Yan. Green to white. Yan, sa lahat po may palo. Yan, sa capacitor. Yan, meron din po.
So ayan, so may chance po, may chance. Nice. Kaya medyo ano tayo rito, gaganahan. Sana mabuo ko to para kahit pa paano maging pera. Yan nga lang, maging problema naman na itong ano, dito sa may pinaka, yan sa may pinaka body niya sa main switch. Kapos po yung ano, kapos yung ano, bitin na yung ano niya. Hindi na aabot doon sa pagdudugtungan. So yan, hanapan na lang po natin ng mga wires na pwedeng idugtong dito para umabot po ron pagka winiringan ko. So yan, so itatabi ko lang muna to mga ka-wonder at ihuhuli ko na to kasi ito medyo alam na natin yung gagawin natin dito kaya madali na lang to eh. Unahin natin to mga ano, kalakal. Yung kalakal na yan, pagka dumilim na mahihirapan na akong ano yun dyan sa labas. Ito pwede to mamaya dito sa loob sa may ilaw. So last na po natin to na gagawin. Yan, so update ko po uli kayo. A few moments later. Yan, so yan, ito na nga po mga ka-wonder. So ito, natanggal na nga po natin yung tornilyo na itong ano, Legend na ano, stand pa na ano, na 3 brand. Standard, tsaka Union, Hitachi po yata. Yan, basta tatlong brand to eh. Yan, so hindi po kinaya ng ano, ng screw. So yan, hindi po kinaya ng Phillips screw kasi ano eh, stock up. Matagal na po talagang dito na gagalaw. Kaya ginamitan po natin ng ano, yan eh, netong letter T. So yan, 8 po yata yan. Ang lalaki ng ano eh, oh. Tatlo lang po yung ano niya mga ka-wonder. Yan oh, isa, dalawa, tatlo. What? Ito lang po yung bolt niya. Kaya lang sobrang tigas nga po dahil syempre sa tagal ba naman ito, ngayon lang to na ano, ibig sabihin ngayon lang siya nagalaw. Kaya ginamitan po natin ng pwersa. So ito na rin po yung ano ngayon, yung welding oh. Yan, so wala pong pinagkaiba dun sa nauna na binaklas ko na ano, na isang welding na ano, inverter na welding machine. So yan, parehas lang din po yung ano, yung loob niya. Ayan oh, konting tanso, tapos ayan mga alloy na konti. So wala na po ngayon, may mga tanso pa pala may ito mga ayan, yung, Wow naman! Wow! yung parang matawag dyan, maliliit na transformer. Yan, ayun na lang yung tanso nya. Tapos itong plug na yan, mas marami pa nga itong plug na to eh. Kumbaga sana mas mabigat pa yung tanso nito kaysa yung mga nandyan sa loob. Ayan, ayan lang. Tapos ito, yan, ilang piraso lang yan oh. Isa, dalawa, dalawa nga lang. Doon sa kabila medyo malaki. So tatlo yung nakuha ko rin na ganito mga transformer dito. Dalawa lang oh. Isa, dalawa. Tapos ito na, puro aluminium na wala, napakagaang lang din yan. So yan, so wala na pa tayo magagawa dyan. Ayan lang yung laman yan eh. So kung ano yung meron dyan, pagtyagaan na lang po natin. Pagka naipon yan, pera din yan. Okay. So yun naman dalawa, yun basic lang po yun. Ito lang po talaga yung pinaka, yan, nakakapanibago sa mga pinagbabaklas ko. Yan no, ito nga, may bakal din po yung ano. Yan no, galing yan dyan no, sa ano nya, anong tawag dito, sa pinaka support dito sa likod nung ano, supitan sa gearbox. Siguro pabigat din to, bakal po to mga ka-wonder. Ayun, bakal oh, bigat oh. Ayan, dyan nakalagay yan oh. Ayan, ganyan. So tinanggalan ko pa ng tornilyo. Yan yung tornilyo, nahulog lang siguro. So yan, pabigat po siguro. Wala namang silbi to eh, walang ano yun, walang gamit. Yan, so ayan, pahapon na, update ko po kayo. A few moments later. Yan, so yan mga ka-wonder. So ito na nga po yung motor nung ano, yung motor nung ayan, yung Legend na ano, stand pan. So ayan no, bangis po, di ba? So ayan, kung makikita nyo po yung ano niya, binaklas ko na po. Pati itong ano niya, gearbox niya mga ka-wonder is may bakal. Yan no, bakal po yan, galing po yan dito. Yan,
Tapos ito po yung pinaka gear niya. Bakal din po yung ano, oh. Yun, oh. Pakalupit, di ba? So, kasi yung ganitong electric fan, mga ka-wonder, napakatagal na nito. Ayan, oh. Yung shafting niya nga po, wala pang gas-gas. Bakat lang yan. Yan, so yun eh. Kinapa ko na po yan eh. Yan, oh, kung kakapain ko po ulit, ayan, wala talagang kagas-gas-gas-gas. Isipin nyo po, mga ka-wonder, siguro ang edad nitong electric fan na to is nasa 3 dekada na. What? 30 plus na po siguro or something ano pa 40 ganon. Ganon po katagal talaga yung mga ganitong electric fan. Pero ayan oh, kung titignan po natin yung shafting niya po is wala pang kagas-gas-gas-gas sa tagal. Yan, yung mga electric fan po ngayon, yung mga ginagawa ko po, minsan 3 months pa lang bagong palit po ng shafting, bagong palit ng ganito, bagong palit ng bushing. Magamit lang siya ng 3 months na tuloy-tuloy, nagamit na gamit po talaga. Ang bilis po nagkakagas-gas. Kasi ilan na rin po yung nagawa ko na gano'n na inano po, tinansya ko po talaga kung gaano katagal yung ano. Yun nga po, may mga times na 3 months lang po. Yan, bumabalik na po sa akin yung customer nung binabaklas ko po yung ano. Gas-gas po kagad kahit bago po yung pinalit natin. Bagong bushing, bagong shafting. Nagkakaroon po ng gas-gas agad. Ito, 3 dekada na to mahigit, wala pa rin. Bakat lang po yan, wala pong gas-gas yan. No? Kasi mararamdaman po ng daliri natin yan, yung kuko. Yan o. Baka solid talaga nung ano. So kapag niliha pa yan eh. Pero wala na, kalakal na po kasi ito eh. Yan, kumbaga, hinahalimbawa lang natin to. Kung gaano katibay yung mga sinaunang electric fan. Kumpara mo sa electric fan ngayon na grabe, minsan 3 months lang eh. Wala na. Yan, yung tingnan nyo po yung bushing niya oh. Yan yung bushing niya. Parang ano, parang mahabang bushing, wala siyang spring. May konting foam po yan, ito yung pinaka foam niya. Yan. Tapos ganito po yung style niya na. Yan, naka-cover po yan ng ganyan. Sinikwat ko lang po yan. Yan, nakaganyan lang po siya. Yan, ganyan na ganyan lang. So wala po siyang ano, yung parang flower cup na ano, yung pinaka nagpo-push doon sa nagpe-press doon sa ano, sa bushing. Kasi itong bushing hindi ko rin alam paano ko tatanggalin. Kasi yan, sayang to kasi ito po aluminium. Kapag kami magnet po yan, mamamagnet yung bakal na yan. Yan, may mga konting bakal pa. So yan, pag-aaralan ko po kung paano ko siya masisikwat palabas. Pakabangis talaga na itong electric fan na to, yun, no? Ispa yung motor na ito eh. Ispa eh. Tapos ayan pa, yung ano niya pa, yung mga numbers niya. Yan, nung natanggal natin. Akala mo, pang aircon po yan, no? May mga ano, socket. Yan, mga dyan nakalagay yan, no? Walang kapatid-patid. Yung kahit na yung tipong mabagsak siya, hindi siya mapapatidan ng ano, ng windings. Hindi siya may stroke kasi grabe kapulido yung pagkakaano na ito. Tapos dito, ayan no, kahit na ihampas mo siguro to eh, hindi talaga siya mapapatidan na ano kasi nga po, ayan, pagtanggal ko nga po nito, kusa lang natanggal tong ano na to. Itong mga wires, ito po yung number. Oh my God! Numbers eh. Yan, ibig sabihin, yan. Natanggalan po siya ng kusa dito. Yan, pero pagdating dito sa ano, yung mga detalyado talaga yung
Ayan yung mga numbers nila. Yan, oh. Yan. Yan. Tapos itong dalawa. So ayan yung apat na yan. Nakaganyan yan. Bangis. Talagang nakakabilib. Talagang ano, pakaswabe nung ganitong electric fan. Kaya lang, wala tayong magagawa rito. Kundi kalakali na lang. Kwento ko na lang talaga. Wow naman! Wow! Wow! Yan, so yan. Saan na natin to. A few moments later. Yan, so yan mga commander, ito natanggal na nga natin yung ano, shafting niya. Yan, oh. Tignan nyo po yung ano, yung bushing niya. Napakahaba po ng bushing. Itong bushing na to, ito po yung sa unahan. So ito pong isang bushing na nasa likuran. So possible po na ganyan, mahaba rin po talaga yan. Ang lupit, no, di ba? Ganun siya kahaba mga ka-wonder. Ibig sabihin, nung unang panahon, yan, paano kaya siya nare-repair, di ba? Talagang noon siguro wala pang repair ng ano, ng ganito, palit bushing. Kasi ayun, parang nakapix po siya eh. Ayun, no, napakalalim po niya, no. Napakahaba po nito. Ayan, paano po kayo magpapalit ng ganyang bushing sa panahon ngayon? Sige nga, tignan natin kung sino yung mga malulupit na technician dyan. What? Yan, oh. So hindi nga po natin natanggal yung pinaka ano niya, yung pinaka yan, lock niya, yung pinaka ito. So binayo ko lang po ng ano yan. Yan. Ganun po yan. Pinokpok ko lang po siya ng pinokpok hanggang sa tumupi na lang po yung pinaka ano niya, lock spacer niya. Ayan yung pinaka lock po yan, oh. Yan, bumaloktot na lang po kasi hindi ko po siya matanggal. Hindi ko po siya maano ng side cutter kasi nakaganyan po siya, oh, nakaganyan. So yung ano niya, yung difference niya sa ibang ano, kasi nung pagkatanggal ng LEC, nakaganon po siya, yan, nakaganon. Wala pong belo kung paano siya pupok. Pinukpok ko na nga po ng ano, ng martilyo, ayaw pa rin. Inano ko na ng side cutter, ayaw pa rin. Tapos ito na yung pinang ano ko, ito sa vice grip, ayaw pa rin. So yan, so nanggigil po tayo, yan. Pinokpok na lang po natin ang pinokpok hanggang sa yan. Lumabas na nga po siya, sumama na yung pati yung bushings. Bumaloktot lang po yung pinaka ano niya, lock spacer niya. Yan po yung pinaka humaharang dun sa ano, sa LC para hindi dumikit yung LC. Yan. So ito, kung makikita nyo rin po yung LC na ito mga ka-wonder, oh. Yan, dyan po yan, oh. Ayan. Ayan po yung anong purpose ng ano na yan. Neto. Yan. Tapos ito rin po yung ano, yung LC niya. Yan, grabe rin po sa kapal. Yan, oh, yan. Kung gaano kakapal yan. Yan, ngayon lang tayo naka-encounter ng ganito kakapal na ano, ng standard. So yan, kung makikita nyo po yung mga standard na LEC, ayan, oh, ito po yung mga LEC na yan. Pagkatagal-tagalan, ayan yung mga LEC na ano, ayan, bumibengkong po siya ng kusa, ayan, oh, sa lambot niyan, ayan, oh, tingnan nyo naman po kung gaano kalambot yung mga LEC ng standard. Yan, standard po yan, oh, standard yan mga yan. So ayan, nung isinabit ko yan dyan, medyo bago-bago pa yan. Sa init araw yan, eh, napakalambot. What? Oh. Naging ganyan na yung ano niya. So wala pang ano yan, wala pa sigurong 2 taon yan or 1 taon pa lang mahigit na naka-display yan pag nag-iikot ako. Ganun na agad kalambot. Matalang ito, solid talaga, oh. Ayun, napakapal, oh. Nilagarian na lang ito, ayun, oh. Kasi kapag ang LEC po naputulan ng ano yan, pag umikot yan na hindi pantay ang ano, makalog po yan, kaya siguro nilagyan nila ng ano, design na ganito. Ayan, no? Kung makikita nyo po, parang may putol. So yan, ganyan din po yung ginagawa ko minsan. Kasi kapag nyari, yung LEC naputol po yung dulo, di pag-under po yan, malikot na yan, malikot. Kaya ang gagawin yan para makatipid, ipapantay nyo po yung ano,
pag putol niyan. Kung ano yung pwedeng pamputol, lagare or kaya ng gunting. So hindi kaya ng gunting to, makapal to eh. Lagaring bakal talaga yung ano nito. Yun, solid talagang grabe. Napahanga ako dito sa electric pan na to. Napakaraming kwento. Maraming experience ang naano natin dito. Ayan hindi ko nga alam paano ko palalabasin yung nito eh, tanso nito eh. Yan siguro dito, yan pupukpukin ko yan dito. Yan. Yan dito sa mga na yan para tumulak, kasi hindi kagaya to ng ibang na yan, compare mo dito sa yung mga common na electric pan. Pag natanggal mo yung 4 na tornilyo na yan, labas na agad yung motor niyan, labas na agad yung niyan. Oh, hindi kagaya na parang rin ceiling fan style. Kaya medyo puzzle. Pero mas okay po yung ganyan, mas na-challenge po ako pagka ganitong parang mas napaka Wow naman! Wow! Wow! Talagang napaka exciting. Paano natin siya para magkaroon tayo ng idea sakaling maka-encounter ulit tayo ng mga ganitong electric pan. Medyo meron na tayong kaalaman. Yan, so baklasin ko lang po mga ka-wonder. 1 hour later. Yan, so yan mga ka-wonder, so ito nabaklas ko na nga po yung pangalawang electric pan na pangkalakal. So ayan, so ito po yung yung despa na yung nire-request sa atin ni sir na i-restore. So sorry talaga sir, talagang hindi natin to may re-restore ngayon kasi wala. Pero ito pong electric pan na to, yan kasi burado na po kasi yung nito, yung brand nito. So ang po siguro nito, wala hindi natin makita kasi yung yung brand nito, kung anong brand to. Pero yung ganitong electric pan po kasi, ayan po yan. So, ayun yung isa. Ganitong electric pan is talagang napakatagal na rin po. Pero hindi po siya kasing tagal nung isa. Yung, ayun. Yung stand pan. Ito po. Matagal na rin po yung ganitong brand. Hindi lang po kasi natin makita kung anong nito, kung anong tatak nito, kung anong brand nito. Ayan Kung makikita nyo po yung niya, yung sa bushing niya. So medyo kakaiba rin. Kaya lang kasi yung motor nito mga ka-wonder, buo pa to maandar pa nakakapanghinayang kasi tudasin sa kalakal kasi ang ganda pa ng windings nito Kung meron lang siyang matatapatan na bahay, housing na ito kasi nabasag po, basag po talaga. Binili lang po natin sa kalakal to sa halagang 20 pesos lang po. Maandar to kaya lang slow mo. So what? So pagka ganun possible po na capacitor or windings na. Pero tingin ko po hindi to windings, capacitor lang to Pero kasi nga yung mga ganitong phase out na po to, wala na tayong makita mga ganitong pyesa Ngayon yan, dahil sa bakal po nito, nakakapanghinayang po kasi nakakapanghinayang kalakalin, tansuin lang. Mag-aabang tayo ng ganitong electric pan. So yan, katira lang po natin. Itatabi ko lang to. Yan. Napakaganda pa kasi ng nito mga ka-wonder, ng windings. Mga ganitong electric pan, mga sinauna, ang dali lang netong ipares sa mga sa mga despan, sa yan. Ang kapal Napakamahal na po ngayon magpa-rewind ng motor. Yung mga ganitong po nasa 200 plus na po to. Motor pa lang kung papa-rewind ka kung may matapatan tong electric pan na despan or something baka stand pan, kung ano pa yung kakasya, mag-aabang po ako kung ano yung pwedeng dyan, itatabi lang natin to. So yung isa, ito wala na talaga to kasi napakadumi po nung ayun
Team na po yung ano niya. Kontaminado na ng basa, ng langis, ng ano, hindi kagaya nito na ayan oh. Baka ano pa, parang sariwa pa. Pero matagal na rin po yan. Ganyan brand ito, kalakal na sigurado ito, kalakal. Yan, so yan, malapit na po tayo matapos dito.